saan ay mayroon po kaming pasisimulan na isang napakandang proyekto na nilagay nyo sa puso ng mga nagmamahal sa iyo. Salamat po Ama, sapagkat may mga ganitong mananampalataya na willing silang magamit ang anumang ipinagkatiwala po ninyo. Ito'y bilang kanilang pagkilala dakilang Diyos na lahat ng bagay na meron kami ay kayo pa rin pong siya nagmamay-ari. At naway sa amin pong munting pagninilay-nilay mga salita, naway gabayan niyo po kami at mangusap sa aming mga puso at makita namin Panginoon ng mga katotohanan upang sa gayon ay maiwasan namin ang mga bagay na maaaring maging hadlang sa katagumpayan ng proyektong ito. Tinataas namin kayo ibinabay ang mga sarili, kami dalhin sa pangalan ng Jesus. Amen. So thank you, please be seated. Okay, so actually meron po tayo dito na maraming point po ito, pero kung hindi ko matapos siguro ito rin natin sa susunod na pagkikita natin. Kasi 9 points po ito, no? Pero I hope matapos natin. No? So pag-usapan natin kaagad, no? Ano ba yung mga tinatawag natin na stealers of success? Yan. Ngayon lang sabi ko sa inyo kanina mga tid, ito pong gagawin natin yung araw na ito ay simula pa lamang ito. Mahaba po yung ating lalakbayin. Marami pa tayong mga kinakailangang gawin. Maraming panahon, maraming perang uubusin. Mahabang pasensya na po. At syempre, along the way, makaka-encounter tayo ng mga bagay na maaring nakawin yung mga tagumpay na sana'y matatamo natin sa ating buhay. Especially para sa project po na ito. So ano ba itong mga tinatawag natin na stealers of success? Una, yung tinatawag natin na indifferent attitude. Indifferent attitude. Pag sinabi natin indifferent, yung bang lack of interest. Alam niyo po mga kapatid, ang proyektong ito ay hindi lang po ito gawain ng pang-isa o pang-dalawang tao. At salamat sa Panginoon sapagkat marami po dito na pwedeng sumali, especially ang Church ng Balaring. Kaya nga po kahit na gaano kaganda po ang pinapangarap ng magbalain natin na kaibigan, kung hindi po tayo magkaroon ng interest na back-upan natin, tulungan natin sila, sa tingin ko baka hanggang simula lang itong proyekto na ito. Tagalan mo dyan, medyo tapusin ko yun point ako po. Mukhang mapapasubo po tayo dito pero pa mas mahaba daw yung preaching, mas malaking love keep hindi, biro lang maganda po. Okay, so yun nga po, indifferent attitude. Yan isang malaking problema ho natin. Sabi nga, indifferent attitude robs one's opportunity to prosper. Kaya tuloy yung pagkakataon sana na magpa-prosper tayo, magtatagumpay tayo, wala po dahil lamang sa tinatawag na indifferent attitude natin, ito po ay naaagaw. Nananakaw po sa atin mga kapatid. At tandaan nyo po palagi, pag tayo po ay merong indifferent attitude, of course, yan yung tao na walang goal. Kaya pala tayo merong indifferent attitude sa buhay kasi wala ka naman kasing goal. Di ba? Wala kang layunin na tumulong para sa proyekto po na ito. At naniniwala din ako na pag tayo po ay merong indifferent attitude, yung kaisipan natin ay sigurado ito na disorganized. Yun yung mga tao na may ganong klaseng attitude. Disorganized palagi ang kanyang pag-iisip. Ang bawat hakbang po niya ay hindi siya dadalhin kailanman sa anumang tagumpay sa buhay, di ba? Kaya itong mga tao na merong indifferent attitude, sila po ay hindi lang kulang, kundi yung tinatawag na walang enthusiasm sa kanyang buhay, sa paggawa ng mga masabi natin parang challenging job. Katulad po nito, isa po itong nakakahamong proyekto. Alam niyo ba? I don't know, I hope sana nakita natin yung the whole picture. Kung ano ang magandang idudulot ng project na ito, hindi lang sa inyo, hindi lang sa atin, kundi sa buhay ng maraming tao. Sana po makita natin yung vision na yon, yung kabuuan ng vision na yon. Kaya nga lang, kung meron po tayong indifferent attitude at hinayaan natin na mag-reign o maghari sa ating mga buhay itong ugaling ito, kailanman hindi ho tayo magtatagumpay. Hindi natin matatapos ang proyektong ito. Hanggang pangarap na lang. So ito po yung una. Pangalawa, na stealer ng success, laziness.
katamaran. Alam nyo, mahalaga po yung sipag sa ganitong proyekto. Kasi kung tatamad-tamad ho tayo, pwedeng may matatapos, pero yung sanang pang isang taon, naabutin ng 10 taon. Nakuha po niyo mga kapatid? Diba? So laziness. You know, a lazy man has a hazy or unclear future. Kahit kailan hindi pwedeng luminaw ang kinabukasan ng isang taong tamad. At ang Biblia po may warning dyan. Alam na po siguro natin yung talatang 2 Thessalonians chapter 3, di ba? Verse 10 and 11. Na kapag hindi magtrabaho, wag kumain. Di ba? Ang problema, puro kain, walang trabaho eh. So nakakalungkot po yun. I don't know kung meron na ganung nakasamang tao sa buhay, di ba? Walang gustong gawin, kundi kumain lang ng kumain. Oo, mahirap po yung ganun mga kapatid, no? So yung ganun mga tao, wala pong kinabukasan yun. Okay? Kaya nga po mga kapatid, ito po masabi nating nakakahiya sa Diyos. No? Nakakahiya po sa Diyos at nakakahiya na tayo ay mamarkahan na tamad. Di ba yung lahat na makikita sa, ay yan taong yan, saduk data, tamad yan taong yan. Walang pakinabang yan. Huwag natin isama yan, tamad yan eh. Di ba? Pero kapag ko naman pasok, kapag may outing, naku po, ang bihira. Napakasipag, sobra. Sobra. Yan ang kauna-unang nagigising. Di ba? Kaya kung ikaw yun, huwag ka nang sumama. Tama-tama, may pairing dito. Maganda sigurong magiging target yun. Pero mahirap po talaga eh. Napakahirap talaga may kasama kang tamad, mga kapatid. Kung minsan nakakahawa po yun eh. Nakakahawa po yun. Diba? Siyempre pag kasama mo siya, tatamarin ka na rin. Di dalawa na kayong tamad. O di ba? Sabi ng Biblia, ang masamang kasama sumisira ng ugali, ng magandang pag-ugali. Ang ganda ng ugali mo, ang sipag-sipag, bigla kang nadikis sa tamad, naku po, patay tayo dyan. Mga kapatid, kung sa Olonga po, pastor, bawal ang tamad. Lalo na sa baptist. Di ba? Kung sa kanila ka, bawal yun eh. Dapat mas bawal sa atin. Ang problema, mukhang sa atin ang pinakamaraming tamad. Kung saan pinagbabawal, yun daw masarap eh. You see, yun po, tamad, katamaran. Pangatlo po na stealer, poor time management. Poor time management. Hindi naman po kaila sa ating mga kapatid na ang panahon natin sa mundo ay maigsi lang. It doesn't matter kung mabuhay ka ng 100 years o 150, pero maigsi pa rin yun kumpara sa eternity. At alam nyo, bawat araw dapat po pinahalagahan natin ito. Magpasalamat ka nga kasi buhay ka ngayon. Diba? Yung pagtulog sa gabi, of course, tayo po yung magpapasya na matulog na ako. Pero huwag mong kakalimutan, yung paggising sa umaga, hindi ikaw ang magdidesisyon dyan. It is God. Kaya salamat na lamang, nagdesisyon pa rin ng Diyos na magising ka kanina. Sa totoo lang, anytime, pwede po tayong kuhanin ng Panginoon eh. Hindi natin pwedeng pagmalaki na, pastor, malusog ako, healthy ang katawan ko, wala akong sakit. Pero ang buhay natin, ng Diyos rin may hawak eh. Anumang oras pwede tayong kunin ng Panginoon, mga kapatid. Huwag po natin kakaligtaan yan. Sabi nga ng Biblia nakatakda na sa taong mamatay na minsan. Naka-schedule na ho tayo eh. Hindi natin alam kung kailan. Pero sana maintindihan natin ito mga kapatid. No? Kaya nga sana po, ang sinasabi ko sa inyo ganito, na dahil maigsi lang yung buhay natin sa mundong ito, at sana'y mabuhay tayo at mamatay tayo na yung bang merong halaga yung naging buhay natin, yung naging blessing tayo sa ating kapwa. Alam nyo din, ito pong project na ito po ay oportunidad para tayo po'y maging bahagi ng pagpapala ng Diyos, maging blessing sa iba. Mga kapatid, ang laking blessing po nito. Isipin nyo po yung gagawin nito sa buhay ng mga tao na maapektuhan ng proyektong ito. Di ba mga kapatid? Kaya sana po ay huwag natin hayaan na masayang yung ating panahon. Poor time management. Kahit saan mo po dalhin, talagang nanakawin
ang tagumpay sa iyong buhay. Now, pang-apat na ho tayo na ho. Pang-apat. Nangalati na ho tayo. Ika-apat na steal of success. Ito, bigyan natin ng konting diin. Lack of commitment. Lack of commitment. You know, fear of commitment brings forth easy, washy life. Kaya maraming Kristiyano na ang buhay nila parang, alam niyo, easy washy na buhay. Kasi walang commitment eh. Parang ano bang mas maganda? Patumpik-tumpik. Ayun, mabanjing-banjing na buhay. Yun yung mga tao na walang commitment. So pag sinabi natin commitment, commitment means acting not just when it is convenient or comfortable, but whenever it is necessary. Yun ang commitment. No? Na kung saan hindi ka lamang kumikilos dahil komportable ka o convenient ka, kundi basta't kailangan mong kumilos, kikilos ka. Yun ang tinatawag nating commitment. Ano? When we say commitment, commitment means setting priorities and following them without fail. Yun yung committed na tao. Kung ano yung kanyang priority, walang palya po yun na susundan niya kung ano yung dapat na maging priority sa kanyang buhay. No? So commitment is more than words, much more than just saying you will. Yun ang commitment. Hindi lang basta-basta salita lamang. Ano? Higit pa sa talagang iaakto po niya ito, mga kapatid. Ano pa? Commitment is doing whatever it takes to make it happen. Gagawin po niya talaga ang lahat, mangyari lamang. Okay? Ano pa? Commitment is available to anyone who understand and appreciate its value enough to live with it in each and every moment. And then commitment requires no special skills, only sufficient desire and faith in the virtue of endeavor. Hindi mo naman kinakailangan magkaroon ng special na kakayahan para lang magawa mo yung commitment mo. Ang mahalaga doon ay merong kang hangarin. Andun yung desire. So commitment goes ahead and gets the job done even though opinion and circumstances are fight vigorously against it. Gaya po nito, mga kapatid, sa totoo lang, of course, hindi lahat, pastor, nasisiyahan sa ganitong proyekto. Meron at meron talaga mga tututol. Di ba? Lalo na yung mga tamad, tututol talaga yun. Ayaw nilang, kasi alam nila, maistorbo sila, pastor eh. Lalo na kung ang usapan ay Batares. Di ba? Yung ayaw ng Batares eh. Dito usang bayanihan ngayon. Lahat ng pagod eh, may halaga na. So nakakatakot po yun. So commitment sees things through to completion. Commitment bears the pains of the moment without becoming dismayed. Sa totoo lang po, talagang sa anumang proyekto sa buhay, anumang pangarap sa buhay, kung pagkadismaya, marami tayong ma-encounter na nakakadismaya. Pero pag committed ka, whatever it takes, kahit anong mangyari, gagawin mo pa rin yung commitment. So yan po yan. So with true commitment, anuman yung nilayon mo, sisikapin mo sa biyaya ng Diyos na mapangyayari po ito. Okay? And then, panglima na tayo, kapatid. Panglima, ikalimang stealers of success. Ayun, mediocrity. O di kaya sa mas mabaw na salita, average. Mediocrity. You know, to live above average, kailangan meron kang ambisyon. Meron kang great ambition. Ito hindi ito maliit na pangarap, pastor. Malaking pangarap ito. Hindi lang po ito para sa magbalae. Kasi maraming madadami sa pangarap na ito. Maraming mga churches ang maapektuhan. Maraming buhay ang pwedeng baguhin at maligtas ng mga kaluluwa dahil lang po sa proyektong ito. Diba? Ito po ay God glorifying project. So it is a great ambition. Hindi lamang po yun. To live above average, hindi lang po great ambition kailangan, kundi kailangan po yung growing faith. Kasi po mga kapatid, hindi po birong gagastusin dito, mga kapatid. So we need more faith. Kaya nga sabi ng mga lagad, Lord, increase our faith. Kaya dapat po pinagpipray natin palagi yan na Lord, dagdagan niyo po yung aming pananampalataya. Kasi niniwala ko, the more na lumalaki yung faith natin, mas lumalaki yung ating commitment para tapusin ito. You see,
And then ano pa, hindi lang po great ambition, growing faith, kundi kailangan din natin ng genuine prayer life. Kailangan po natin ng pusang pananalangin. Alam nyo, napakahalaga po yung prayer. Ano, ito yung ating pinakasandata para sa ganoon matamo natin yung talagang tagumpay sa buhay. Okay, so mediocrity, isa po yan sa mga stealers of success. Number 6, ika-anim na po tayo, na stealer ng success. Negativity. Negativity. Ano? Tandaan po nyo, a pessimistic person will never attain a significant success. Mahirap po yung masyado tayong pessimistic. Nakuha po yung moded. Yung mga pessimistic, meron silang tinatawag na yung imaginary failure. So pag sinabi natin imaginary failure, ito kasi ay tinatawag na deceitful vision ng isang loser. Pag loser ka, lagi ka nag-i-imagine ng pagkatalo. Lagi mo iniisip, puro negative. Wala man lang kahit katiting man lang sana na positive, mga kapatid. Ha? It will never offer a glimpse of success. Itong tinatawag nating imaginary failure. Imaginary failure is a devil-made monster. It is a devil-made monster. Mag-imagine ka na din lang, yung medyo maganda-ganda naman. Yung positibo. Kasi, alam nyo kasi sabi ng Biblia, kung ano yung pinapaniwalaan mo, yun ang mangyayari. Eh kung puro negative ang pinapaniwalaan mo, hindi yun din ang mangyayari. Diba? So maging positive thinker na lang ho tayo. Kasi nga po itong imaginary failure na ito pala ay devil-made monster. Na wala siyang gagawin kundi intimidate ka lamang, mga kapatid. No? Kaya nakakalungkot lang na masabi na marami sa atin, wini-welcome natin ito. Kung minsan pinifeed natin ito, mga kapatid. Pinalalakas natin itong monster na ito sa magitan ng ating pessimistic attitude. So napipid siya itong devil-made monster na ito, itong imaginary failure na ito, every time na nagkakaroon tayo ng pessimistic attitude. Okay? So be reminded, folks, that this devil-made monster is a stride cutter. Pag sinabing stride cutter, kumbaga sa hakbang, imbis na sana na buo yung hakbang, kalahati lang hinahakbang niya. Kung minsan hindi pa hakbang. Kaya ito na imbis na halimbawa, yung 10 metro maaring 10 hakbang mo lang, naging 100 hakbang na. So mas tumatagal. Digit po nyo, ano ho? And then number 7 na tayo. Anya po ba kayo? Yes! Okay, parang masyado tayong seryoso. Ikapitong magnanakaw ng tagumpay. Self-centeredness. Self-centeredness. You know, selfish people will never become channels of blessing to others. Am I right? Yes! Kahit kailan, hindi ka maaaring maging daluyan ng pagpapala. Ang problema nito, gusto nating pagpalain tayo ng Diyos, pero ayaw naman natin maging daluyan ng kanyang pagpapala. Di ba? So para tayong Dead Sea ba yun, Pastor? Na ito ay puro papasok lang, puro tanggap lang gusto. Ayaw niya maglabas. So nakakatakot po yung ganun, mga kapatid. Mahirap kasama ang ganun. Di ba? So self-centeredness, isa di pala itong magnanakaw ng tagumpay. Ano pa? Number 8. Siya po ito, no? Number 8. So dalawa na lang. Ikawalo na stealer ng success ay ito. Starter but not finisher. Yun. Di ba? Kung minsan sa simula, talagang lahat excited pa. Excited. Pero makita natin yan pagdating ng panahon. Kung excited pa ba sa mga susunod na mga panahon, susunod na mga araw. Tandaan po nyo, a person who starts something but never finish it has
no sense of purpose. Walang sense of purpose yan. Kasi kung ikaw yung tao na mayroon talagang layunin sa buhay, tatapusin mo eh. Ang Diyos natin mga kapatid, tandaan po nyo, siya po yung Diyos na hindi lamang basta-basta nagsimula. Kundi anumang sinimulan niya, sabi ng Philippians 1:6, if I'm not mistaken, na anumang sinimulan ng Diyos, tinatapos po niya. So siya po yung ating pinaka-example dito. So inaasahan ng Panginoon na tayo bilang kanyang mga anak, naway ano man ang sisimulan natin today, sana po hindi po sa groundbreaking lamang. Naway hanggang sa makita natin yung kabuuan ng proyekto. Ano po? And then, last but not the least. So pwede na po isot yung mga tsinelas at sapatos niya. May mga nagtanggalo kanina kasi mahaba ito, siyang. Pwede na po. Last point na tayo. Ang panghuli na still success. Unwillingness to advance. Unwillingness to advance. You know, a person who does not want to go upward will easily gravitate into a downspout of unwise satisfaction. Totoo po yun. Talagang, kung ikaw yung tao na wala kang layunin na mag-advance o mag-upward, talagang dadalos-dos ka sa alulod ng pagkabagsak. Hindi ka magtatagumpay. You see? So kung minsan po ay maraming mga nakakahamon sa atin pong mga proyektong gagawin. At salamat sa Panginoon, at least nasimulan po natin. At ako personally, dalangin ko sa Panginoon naway hindi lamang po ito sa ngayong araw na ito. Sana ay magtagpo-tagpo po tayo sa mga darating na mga araw hanggang sa matapos ang proyektong ito. Tandaan po nyo, ito po ay para sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen. Hindi po ito para magpasikat ng sino man, kundi para sa kaluwalhatian ng Panginoon. Tayo po manalangin. Dear Father, maraming salamat po, Ama, sa mga salita po nyo, sa mga paalala nyo po sa amin. Pinakita nyo sa amin ngayong umaga, dakilang Diyos, sa mga bagay na maaring nakawin ng mga tagumpay na dapat sana'y matatamo namin. Lord, forgive us kung may mga bagay man na kuminsan ay in-entertain namin, mga bagay na hindi po nakalugod-lugod sa iyo. Pagpalain niyo po bawat isa, pagpalain niyo po especially ang araw na ito na pasisimula ng proyekto nito. At alam niyo, Lord, ang nasa puso po nila na mga ito ay gagawin para po sa kalulhatian ninyo. Ito ang dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay, very challenging, ano po? At wala po sa plano na magkaroon tayo ng offering, pero hindi pwedeng hindi mag-offering. Siguro sabihin niyo, wala akong dalang pera. Sarili mo yung offer mo. Tumayo ka rito at sabihin mo, Lord, nakakako ako, magbibigay ako ng 100,000. Oh, checkin niyo yung sarili niyo. Tsaka natin ikakasa next year. Ano lang naman yun eh. Pero bago tayo magtapos, ay gusto ko munang pasalamatan na ilang mga kaibigan natin na nandito po ngayon. Ang manager po ng Talabutab Norte Primary Multipurpose Cooperative, Manager Valdez, tsaka si ate kasama po dito. Tumawag kanina, sabi niya, Pastor, hindi ako makakapunta kasi niyaya ko ni Mrs. may lakad kami. Ako manager. Saglit lang to, pinadala ka ng Diyos para dito. Pero wala ho kaming usapan. Kasi kanina sabi ni Mrs., inubliga mo si Pastor Aldo, dapat malabgipan mo ng bigas. Huwag kang mag-alala. Huwag kang mag-alala. May magdadalang bigas. Ay, nagpadala ang Diyos! Pakibaba ka, Brad. Pakidala mo dito. Para kay Pastor Aldo yun. Sabi ni manager, bumulong agad. May dala akong isang sakong bigas yan. Sabi ko, ito yung uwak na ipinadala ng Diyos. Ang bihira. Oh, naalala ko kasi nagkikwentuhan kami ni manager kahapon eh. Nagkumuha ako ng pataba dahil sila po yung nag-cater ng DE. Eh sabi naman ni ate sa akin, sabi niya, si ate Mary, hindi mo naman ako iniimbita doon. Hindi, bukas kaya andito ako, imbitahin kita bukas eh. Wala akong driver. Ne, si manager, gawin mong driver. O, tama naman, tinawagan ko si manager, doon siya sa kabila. Nagbabantay siya doon sa pakunuhan. Manager, andito ako. Sige, pupunta ako dyan. Kintuhan ho kami. Ate, nagkayayaan nga.
Pero hindi ko alam na siya po gagamitin ng Diyos para may padalang bigas sa inyo. Ayan. Mabango po ito, masarap. Bigas, kooperatiba. Puro at maganda. Dito, dali mo dito sa taas. Opo. Sinisigurado ko, pag ito'y sinaing mo, hahanap-hanapin mo si Pastor Hernal, tatanungin mo, saan ba galing ito? Ayan. Ang presyo po nito ay mura lang. Pag binili mo ito sa labas, may ganyan 1,000. Pero dito, sinisigurado ko, ibibigay sa inyo kahit 900. Ayan si manager, o baka may bawas pa. Leo, masarap to, masarap. Yan, para po sa inyo yan, Pastor, ha? At siyempre, welcome po natin ang aming kapamilya po sa dialysis, ang mag-asawang Brother Arsaga. Yan, andyan po sila. Hindi talagang tinuring na po kaming kapamilya nito. At ganoon din, kasama natin, may representative po tayo sa LGU, ang aming Municipal Planning Development Officer. Andito po, bagong promote. Yan. Tawagin po natin si Sir Ope. Yun. Sir Joseph. Ayan. Vicente. Bagong kapupromote lang po nito. Planning Officer 2. Ayan. Kahapon lang yata. Nakita ko yung post. Tawagin ko po si Doc Bautista. Dito. Si Brother Buddy, saka si Sir Joseph. Dadako na po tayo sa suot nyo muna itong uniforme para mag-groundbreaking po tayo. Pero bago po natin itong hayaan ang pag-groundbreaking, tawagin po muna natin ang aking paboritong manugang sa aking anak na lalaki. Kasi nag-iisang manugang. Nag-iisang lalaki. Tawagin natin si Doktora Aina para basahin po sa atin at ipaliwanag ang mission, vision at core value ng The Shepherd Heaven. Ayan, halika. Mamaya papakita yan pagkatapos maghukay. Kung ano yan. Ayan. Ayan, tawagin po natin si Doktora Aina. Magandang umaga po sa ating lahat. So, bago ko po basahin ang ating mission at vision, gusto ko lang po sabihin yung importance o bakit kailangan may mission and vision tayo. So, ang vision po is pananaw natin. So, kapag meron tayong vision, ito yung pinaka-goal natin na parang kapag naliligaw tayo na kapag naalala natin yung vision natin, ito yung direction natin. Tapos, ang ating mission is paano natin siya, yung vision natin o yung pananaw, paano natin siya gagawin in action. And yung core values is yun yung dapat characteristics ng makikita po sa atin. Okay. So, ang vision po ng The Shepherd's Haven is to be a hospice where shepherds of faith, God's children, and all drawn by His grace are equipped, encouraged, and empowered. The Shepherd's Haven fosters growth, renewal, and restoration through transformative encounters in God's creation. As a house of healing and refuge, we touch hearts and transform lives with God's love, equipping believers to grow in faith, embrace His purpose, and serve with renewed strength and conviction. So, babalik pa tayo sa unang word. Narinig na po ba natin ang word na hospice? Familiar po ba tayo doon? So, sa mga, ang hospice po, dalawa po ang meaning niyan. Isa is parang, it's a place for travelers, kung saan pwede tayo magpahinga. And yung iba po, ginagawang institution ang hospice. So, ito ay para sa mga taong yung terminally ill or medyo short na lang sila dito sa buhay. Tapos gusto nila ng isang tahanan na komportable na makakapagpahinga po sila. So, yun po yung vision ng Shepherd's Haven is especially ang puso po ng mga founders po nito ay talagang malaki ang puso nila sa mga taong nagsisilbi sa ating Panginoon. So, they want na hindi lang spiritually, but also emotionally at physically, ma-refresh po yung mga taong or mga lingkod ng Diyos na tutuloy po dito. So, ang mission naman po natin is to provide a sanctuary where lives are recharged, restored, and renewed through God's presence. The Shepherd's Haven is a house of refuge, a Bethel, God's dwelling place, and a house of prayer. Here, all who are drawn by His grace can find healing, peace, and the assurance of eternal life through salvation.
Through nature's beauty and divine encounters, we offer spaces for reflection, prayer, and restoration, fostering faith, unity, and lasting community in Christ. So, ayun po. Hindi lang to open sa mga lingkod ng ating Panginoon, pero sa lahat po na gustong ma-encounter ang ating Panginoon, hindi lang spiritually, but also yung nature sa ng Shepherd's Haven po. Ang ating core values ay in-acronym po siya ng Haven. So, first thing is H as healing, a sanctuary for physical, emotional, and spiritual restoration, where lives are recharged and renewed through God's presence and love. A for abiding in Christ, a dwelling place of prayer and communion, fostering intimacy with God and assurance of His salvation and peace. Vision and purpose, inspiring individuals to discover and embrace their God-given calling, empowering them to serve with clarity and strength. E for encouragement and empowerment, uplifting hearts and equipping believers to walk in faith, fulfill God's purpose, build unity in Christ. And for nature and community, providing space for reflection, fellowship, and restoration, cultivating lasting connections and spiritual growth through God's creation. Yan po ang vision, mission, at core value. So tawagin po natin ang Brother Buddy, pakisuot po yung kulay puti. Tsaka ito. Tapos si Doc Bautista. Yan, yung isa, tsaka si Sir ito po sa inyo. Yan. Mga pastor, dito po tayo. Ikot tayo. Dito. Halika dito. Ilira po tayo dito. At mag-groundbreaking na po tayo. No? Habang isinusot po nila ang kanilang uniforme, gusto ko pong pasalamatan po ang ating mga partners, na para may sakatuparan po ang proyektong ito. Actually, nag-groundbreaking kami para buksan po ito last year. Ayan, mayroon ng 5 kubo, mayroon ng isang smart house. Ngayon naman po ay magtatayo po tayo ng isang multipurpose hall. Ang kanyang sukat po ay 8 meters by 20 meters yung floor area. Ano po? So dito na po kayo, bawa kayo ng tigis sa isang pala. Tapos, Dr. Aina, Tita Arlene, asa ka? Tawagin din natin si manager. Manager, ito. May trabaho tayo dito. Ayan. Kaya kayo dito kasi mahalaga kayong mga tao sa lipunan. Ano ho? Bago tayo manalangin ay iangat po muna namin ang tela para makita natin kung ano talaga itatayo po natin dito, no? Yan. Dito po kayo, manager. Ito po. Iangat lang po natin ito ng unti-unti. At saan si mami? O, si doktora na lang. Tulungan niyo si manager. Manager, pasok kayo. Dito sa likod. Vince. Dito ka, manager. Yan. Iangat po natin ng unti-unti. Sige po, pakiangat. Yan. Saka tayo maghuhukay. Sige po, iangat. Unti-unti. Yan. Yun. Yan. Yan po ang ating itatayo dito, no? Sige, labas na po. Tapos tawagin natin yung tatlong pwesto yan. Yan. Si Tito Buddy po doon. Doc Bautista dito. Yan. Kaya may helmet eh. Kaya po may helmet. Yan po kayo sa gitna. No? Yan. Dito po sa gitna. Yan. Pakiahon nyo po yung lupa. Yan. Yun. Sabay po. Yan. Palakpakan po natin ang Panginoon, mga kapatid. Yan. Tawagin naman po natin si Pastor Brad Amerigo para i-dedicate po ang lugar na ito. Mga pastor, taas natin mga kamay at atin pong ihandog sa Diyos ang groundbreaking na ito. Manalangin po tayo. Ama po naming Diyos, ngayong umaga, kami ay dumudulog sa inyong trono ng kabanalan. Salamat sa iyong mga biyaya sa buhay namin. Minahal mo kami. Salamat po, Panginoong Yesus, sa pagliligtas na ginawa mo sa buhay namin. Sa oras po na ito, ay kami, Panginoon, ay nagpapasalamat sa blessing mo po na binigay sa
church po sa kila Pastor Ed Kiban at binigyan mo sila ganitong vision at itong proyekto na ito, The Shepherd's Haven. Pagpalain niyo po ito. Gamitin niyo po ito sa vision na pinakita mo at sa mission. Marami pong maligtas kapag nagtipon sila sa lugar na ito. Ang mga kapastoran makahanap po ng comfort, revival, Panginoon, pagka nagpunta sa lugar na ito. Hinihiling po namin ang pagkilos niyo. O banal na Espiritu ang pagbibigay ng tagumpay. Dinedicate namin, Panginoon, ang lugar po na ito, pagtatayuan po nitong Shepherd's Haven, ma-accomplish yung purpose kung ano po nilagay mo, Panginoon, sa puso ng Pastor Ed Kiban at ng church. Minsan pa, lahat ng kapurihan naman, binabalik namin sa iyo. Salamat sa iyong biyaya na sabi mo nga, exceeding abundantly above all that we ask or think. Purihin ka po. Dalangin namin ito, Ama, sa dakilang pangalan po ng aming tagapagligtas, ang aming pong Panginoong Jesus. Amen. Okay, salamat po. Bago tayo umawit ng closing prayer, awitin natin ang To God Be the Glory. Gusto ko po munang pasalamatan ng Diyos sa katagumpayan po ng gawain ngayon. Salamat po sa inyong pagbalo. At humabol po sila Pastor Cesar from Bulacan. Yan po. Kayo na lang po mag-closing prayer. Ano po? Pero bago po lahat, ay gusto pong pasalamatan po yung mga taong nakibahagi na po dito at kabahagi po sa proyekto ito dahil gaya ng ating narinig kanina, hindi po ito para sa amin lang ni Brother Buddy ng aking balai. Ito po ay ipinakita ng Diyos sa amin at salamat sa Valdez family. Kanila po yung property, kanila po yung lupa, pinagamit. Nagpirmahan po kami sa isang kasunduan na notaryado po ng abogado. Ano? And then, ang kapartner po natin dito ay ang First Baptist Church of Malaring, ang Love Thy Neighbor Foundation International, Pastor Fiji. Sa ngayon po ay kaisa natin na nanonood. At gusto ko rin pong personal na pasalamatan, ano? Nakalive po tayo. Ang aming pong butihing mayor, Larry Ponce, nung ako ay nag-ayos ng building permit, andyan po sila, Sir Ope, no? Saka nag-ayos po ng lahat. Sila Doc Sael, andyan po sila, yung mga kasama nila sa MPDO. Nakaupo lang ako, sila lahat. Tapos nung babayaran ko na, sabi ni Mayor, hindi, ako magbabayad yan. So, salamat kay Mayor. Yan. Libre po yung ating, pero pinayaran ho niya, personal yan. Tinatanong nila kung sinong kontraktor. Siyempre, papayag ba naman akong iba pa ang kontraktor? Ako na ang kontraktor. Alam niyo naman kumikita ang kontraktor eh. Marami yung nagtatanong, Pastor, malaki yung budget nyo. Yes, malaki po. Malaki po ang aming pananampalataya. Ito po ay proyekto ng Diyos. Gawain ng Panginoon. Welcome po ang bawat isa dito. Actually, may mga family partners na po tayo na nag-donate po ng kubo. Ang Badar family, sila Kuya Nelson. Ang Doc Bautista family, sa kanila isang kubo. Ang Margalio family, sa kanila isang kubo. At siyempre, gusto din natin pasalamatan ang ating minamahal na Engineer Jason. Kahit busy siya kasi ang trabaho po niya ngayon taga-imbestiga dahil investigador siya ng ng mga proyekto ng anomalya ng DPWH. Pero nagawa pa rin niyang gawin. Binigyan ko siya ng deadline, 2 linggong deadline. Okay naman, binigay niya lahat ang plano, lahat andyan na. At binabasa na po ng isang kapatid, Lord's willing, maka-order na po ako ng materialis po sa Martes at within this week. Loobin ng Diyos, makapag-groundbreaking, makapag-layout na po kami, and by the first week of November, tuloy-tuloy na po ang proyekto. No, meron po tayong initial fund po ngayon na 500,000, nasa bangko po siya. Dadaling ko na po bukas sa isang araw sa hardware. Saan galing ito? Ito po ay galing sa mga lingkod, sa mga anak ng Diyos na nagkaroon ng puso, nakakita ng pangitain. Kaya tinanong ako ni Mayor kung pwede siyang magbigay. Sabi ko, pwede kasi hindi po yung church. Nakipartner lang po yung church. Kasi tinanong niya kung may budget. Sabi ko, budget lang yan ng mga taong nagtulong-tulong para sa iisang layunin. Kaya welcome po kung gusto nyo magbigay, welcome. Sabi ko nga, hindi sana tayo mag-offering pero mag-offering tayo. Hindi ko pinipilit, kung ano lang meron kayo, magiging seed money po natin sa sa ating itatayong multipurpose hall. Pero sa mga kapatiran, kung wala kayong dalang cash,
gawin yung checking sa sarili nyo, mag-commit kayo sa Panginoon, and then sabihin nyo sa akin ang commitment nyo, Pastor, nung nag-offer ako ng sarili ko, ang commitment ko sa Lord, 200,000. Dali lang yun. Mainam yung sinasabi nyo, parang nasisingil ko kayo. Kasi pag hindi kayo magsabi, paano ko kayo sisingilin? Okay? So, awitin natin ang To God Be the Glory at magbibigay po tayo ng, pahingin ka ng ano dyan? Mayroon ba kahit ano dyan? Lalagyan ng offering, planggana, kaldero, ano dyan? Lahat ng pwede. Yung walang pera, wala namang problema. Hindi po ito sa pilitan. Ano po? Ito lang po ay gagawin natin seed money. Although mayroon na po tayong initial fund, pero gaya ng sinabi ko, pwede kayong pumunta dito sa harap, pwede kayong mag-commit sa Panginoon at sasabihin nyo, Lord, ito yung iko-commit ko para dito sa Shepherd Heaven. Yan, welcome po ang commitment. Awitin natin ang To God Be the Glory habang kayo po ay lumalapit para magbigay ng offering. Pera man yan, sarili man yan, o ano yan. Awitin natin. Sa Diyos. Okay, memorize naman natin. Ready, sing. Sa Diyos ang luwalhati, laway dakila, mundo'y minahal, anak niya'y binigay, buhay at mantubo sa sala, sa lahat na buksan, pinto ng buhay. Puri sa Panginoon, tinig niya'y pakinggan. Puri sa Panginoon, tayo'y mga lapit sa Ama at sa Anak duman, gawa niya'y dakila, luwalhati bigyan. Okay? Ngayon po ay magsasara na tayo sa panalangin. Pagkatapos po nito, bababa na po tayo, kakain na po. Pagkakain, pwede na pong umuwi. Pero lahat po ng mga bisita natin na lalabas, mag-uwi po kayo doon ng mayroon pong sitaw doon, mayroon pong pipino doon, ang wala lang po doon pera. Mag-uwi po kayo, huwag kayong mga pastor, especially huwag kayong uuwi na wala kayong bit-bit. Doon na tayo bababa. Tawagin natin si pastor para sa ating closing prayer. Tayo po ay magbukas sa panalangin. Panginoon, napakabuti mo po Panginoon sa iyong mga lingkod. Napakabuti mo Panginoon sa mga nagtatapat sa inyo. Salamat Panginoon sa biyayang ito Panginoon sa magitan po ng kanilang pastor. At ikiban Panginoon, salamat po sa buhay niya at sa mga miyembro. Salamat po sa bawat isa at sa ito ay simbolo ng kanilang pananampalataya. Dakilang Diyos, ang lahat ng papuri, dakilang Diyos ay ibinabalik po namin Panginoon sa inyo at itong lugar na ito ay gagamitin mo Panginoon para sa iyong gawain at gagamitin mo para sa inyong kaluwalhatian. Salamat Panginoon at ang lahat ng ito ay amin pong binabalik sa inyo at pinupuri ka namin Panginoon sa pangalan po ni Jesus. Amen. Okay, baba na po tayo doon at kakain po tayo doon. Manager, kain muna sandali. Okay, pakisakay na lang po ito kay Pastor Aldo.